Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid. So, usapang pangkalusugan muna po tayo, ano? Nagulat po kasi ang inyong lingkod sa update ni Dr. Willie Ong. Para po sa inyong kaalaman, ako po ay isa sa mga taga-subaybay ni Dr. Willie Ong dahil ako po ay sobrang humahanga sa kanyang mga health tips, especially pagdating sa mga pagkain like fruits and vegetable. So, just this afternoon, while I'm looking for some health tips, nagulat po ako sa lumabas na post sa kanyang Facebook account. Ako po ay nalungkot dahil itong doktor na ating hinahangaan ay kasalukuyan po palang nakikipaglaban sa isang cancer na kung tawagin ay sarcoma. At ngayon nga po ay nag-undergo siya ng chemotherapy. Ayon nga daw sa kanyang doktor ay may natagpuan na isang malaking sarcoma cancer sa kanyang sikmura. So pakinggan po natin si Dr. Ong, mga kababayan. Thursday, August 29. August 29, Thursday. Actually, August 29, Thursday, parang 4 na araw na kami dito sa hospital. Birthday ko, around 8 months ago, doon ako nakaramdam ng back pain. Ang nagtataka ako, yung back pain ko, bakit tumaas? Dati ang back pain ko dito lang sa baba. August 18, 19, bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the 3 days, sumobra sakit. Tsaka iba pang symptoms ko, tiyan ko lumalaki. Buong gabi walang tulog. Mula pag-upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod niyo. Saksak, saksak, saksak. Sabi ni Doc Lisa, no choice, dali sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang yung mga test. Nakita na yung kalaban. Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan ng una. Bigay ko na yung pangalan. Pero wala pang papalit. So, bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang malaki. Saan siya nagtatago? Nadugo na ko. Nagtago siya sa gitna ng harap ng bulugod. Dikit sa puso. Okay, so dito siya, lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod, sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap, dito lang, lumalaki na siya dito. So, paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, inipit na niya ngayon yung artery. Inipit na niya yung inferior vena cava. Magaan yung pako. So anyway, nagtago siya doon. Inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na makakit sa puso. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours masaya na ako. Siguro talaga mamatay na ako. At sa tingin ko mamatay na talaga ako kung meron lang nakiusap sa kanya na pag ginamot mo tong taong to, hindi lang siya bubuhayin mo, marami siyang bubuhayin. Sabi niya. Yun na ako na sa pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big, na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat. Kala mo, nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso ko. Puso ko nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at na-orange factor. Tsaka wala kami lahat. Tsaka hindi lang yun, nagtago sa bahay. Never nyo sabihin sa bahay.
So, nagtago siya. Malaki. So, although anytime will die, dito siguro we'll see. Pero ako kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay ako sa akin. At least, sabi ko sa inyo, hindi ako gusto mali. Wala akong tinatago. Ba't ako tatago? Saan ko nakuha to? Team stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga rashes. Kahit konti na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ang sinasabi. Kaya sobrang mahal. Sobrang mahal ko ang Pilipino. Sobrang mahal ko mga may hirap. Tapos, kasabihan nila hindi ako. Ginagamit ko lang. Anyway, wala naman ako. I'm auto na yan dati. Lungkot ako. Unang, pero hindi. Kaya naman na. May purpose pa ang Diyos. Wednesday, kimo na agad ako. Kimo. Lungkot ako. Nagkimo na agad ako. Pag-video ako, makakalapan daw ako eh. Mga nakita niyo chemo ako. 3 days chemo. I wait 3 weeks. 3 days chemo. Pray. Nagkagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Medyo miracle. Pero ayoko lokohin sila followers ko. Mahal ko followers ko. So ang sabi nga po sa balita sa GMA, nakaramdam nga daw si Dr. Ong ng hirap sa paghinga at sa paglulon habang siya po ay nagsasagawa ng medical mission last April 2023. Akala nga daw niya ay bunsod lang po ng pag-iedad. And then bandang October of the same year, nakaramdam na siya ng back pain na tumatagos nga daw po hanggang sa upper part ng kanyang spinal cord. And then ayun nga, di umano ay hindi na nga daw siya makatulog ng patihaya. Sobrang sakit nga daw. And then siya po ay na-admit at na-diagnose nga siya ng sarcoma. Very rare po or sobrang dalang po ng sakit na ito mga kababayan. At gaya nga ng sabi ni Dr. Ong, kulang pa daw po ang research tungkol dito. So anong ibig sabihin nito mga kapatid, mga kababayan? Bakit ko ginawa ng video ito? Hindi talaga natin masasabi ang panahon. Malakas tayo ngayon, hindi natin iniisip na tayo ay magkakasakit, and minsan tayo pa ang nagpapayo sa iba kung anong option ang pwedeng gawin kapag may dinaramdam tayo. Pero we didn't expect na isang araw makakaramdam na lang tayo ng hindi maganda sa ating katawan. I believe that Dr. Ong is one of the most health-conscious person na napapanood ko sa social media, at alam ko na hindi siya nagkulang sa katawan niya. Pero we are living in a cursed earth, sa isang mundo na sinumpa ng Diyos dahil sa kasalanan ni Adan. So all of us, no matter how health conscious we are, no matter how healthy is our body seems to be, we are still not free from the curse of sin. Not because we are sinners why we get sick. It is just we are living in a cursed world and we are partakers no matter what. But it doesn't mean na aabusuhin natin yung sarili natin. Hindi porke partaker tayo ng lahat ng mga sumpa na yan dito sa mundo mag-aabuso tayo sa sarili natin. No. Patuloy pa rin tayong kumain ng gulay, bawasan ang karne. Mas maganda nga kung alisin na yung karne. Or if we cannot be vegetarian, at least siguro isda na lang kung ayaw nating puro gulay. Exercise araw-araw. Kahit hindi na yung mabibigat na ehersisyo, basta maarawan, mapagpawisan, okay na po yun. At higit sa lahat ay umiwas po sa stress. Umiwas po sa bagay na nagpapa-stress sa inyo. At tigilan ng bisyo. Hindi po ako nutritionist at lalong hindi ako doktor or espesyalista, pero lahat po ng ito ay mababasa ninyo sa Biblia mga kapatid. I'm just sharing these health tips base sa nababasa sa Biblia. Hindi man ito mailigtas ang ating katawan sa mga sakit na dala ng mga curses, pero makakatulong naman ito na mapahaba ang buhay natin. Diyan, sure po ako mga kapatid, mga kababayan, 100%. Kasi Biblia nagsabi niyan
And another thing mga kapatid, subukan ninyong uminom ng herbal tea araw-araw. Yung natural, wag yung powdered or yung nabibili. If possible, kumuha kayo ng dahon na pinapakulo like guyabano or guava leaf or ampalaya, malunggay. Take it every day kung kaya. Napakalaking tulong po niyan. Pag inaraw-araw po ninyo, you will definitely reap its benefit pagdating ng araw. Bawasan na rin po ang pagpupuyat, pagtitake ng mga processed food, ng mga fast food. Tandaan nyo mga kababayan, habang papalapit ng panahon, lalo pa pong dadami ang klase ng mga sakit na maglalabasan. At yung mga rare diseases magiging active. So lalo nating dagdagan ang pag-iingat sa ating mga katawan, dagdagan ng panalangin. And lastly, higit sa lahat, sabi ng Panginoon, ito hindi dapat mawala Ecclesiastes 12:1, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan. Bago dumating ang masasamang araw ng iyong buhay at ang mga taon ay lumapit na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga yon. So I think hanggang dito na lang muna po ang episode na ito. And please, let's pray for Dr. Willie Ong na sana ay patatagin siya ng Diyos, ganun din ang kanyang pamilya. At nawa ay papanumbalikin ng Diyos ang kanyang lakas at nang marami pa siyang mapaglingkuran, matulungan na ating mga kababayan. In Jesus' name, Amen.